Sa episode na to ng Tesla serye, magka-car camping po tayo sa Tanay Rizal. Pero at the same time, meron akong BEV charging story na gustong i-share. Pero bago yan, car wash. Kaya ko na mag-car wash mag-isa, pero kasi kababalik ko lang ng Luzon at wala ng oras. Kaya dito na muna tayo sa Banawe. Okay din naman ang customer experience. Okay din ang food trip sa paligid. Ito, Bugis. Isa sa mga paborito namin, Singaporean, laksa at iba pa. Ito ang aming only meal for the day. At boom, shakalaka, hot box. Nation! Anti-back yan. Ay. Bilang DIY car washer ako, hindi pa rin ako sigurado kung ano ba tong hamog na to sa kotse matapos ang kanilang car wash. Hindi ko na nga rin natanong ng maayos. Alam nyo ba kung ano to? Kwento nyo naman sa akin. First time ko kasi makakita pero amoy fresh naman siya. Hindi siya nakakairita. Tesla din yung nasa likod oh. At wala pa tayo sa camping. Parang may nag-iihaw na sa loob. Pwede na ba pumasok pag ganyan? Okay lang. Please explain to me kung ano to. Either way, pwede na daw sakyan. Thank you. Oh. Thank you, sir. Ano yun? Dito po kami sa Banawe at kami ay nananadya na wag mag-charge. 20% lang tayo dahil meron kaming kaibigan na gustong pakitaan na kung ano ang gagawin mo kung ikaw ay halimbawa nakatira sa isang apartment sa Makati. Paano ang buhay Tesla kung wala kang garahe? Halimbawa nakakondo ka. Papakitaan namin yung kaibigan na yun kung ano ang gagawin, okay? Ayun o, as we speak, yung 20 naging 19. Hindi tayo magcha-charge. Okay? Tesla again, on the road. Oo nga, nakakakuha lang niya. Wala pa siyang plate number. Nice, nice. May nakita ako picture from the Tesla showroom. Ang daming tao kahapon. Oh, grabe. Nakita mo rin? Oo. Quiet. Ayun na, bye-bye. Bye-bye. Para sa episode na to, sinadya namin na wag mag-charge dito sa aming home charging unit. What if taga Makati ka at wala kang garahe, what would you do kung gusto mo magka-Tesla? Tomorrow, we will show you. Amoy car wash pa rin. Alam niyo po ba na may binibenta na kutsyon na para sa Model Y mismo? Sa pagninilay-nilay namin, tila ba hindi mo na kailangan bumili nun at bumili ka na lang ng kama na single. Saktong-sakto po siya. At alam niyo po ba na pwede mo gawing drummer ang Tesla mo? Ipapakita ko mamaya. Yan, safe na yata yan. Iba po ang intro natin ngayon dahil magsisimula tayo ng may 15% at magda-drop off muna kami ng Lazada at pupunta muna ng Makati. Ay naku, hala. Tanggalin mo muna yung BTS mo, Day. Check natin yung tire numbers natin. Okay, 41, 40, 40, 41. Okay, let's check the weather. Pindutin mo nga, ma'am. Open browser. Yun. Lumabas yung Tesla browser. Weather in Tanay Rizal. Ayan. Check natin yung precipitation. Ibig sabihin ulan. 10 p.m. 0, 1 a.m. 0, 4 a.m. 0, 7 a.m. 0. Very good day. Ano yung precipitation? Alam ko lang perspiration. Tama ko. Precipitation ulan. Pwede no rain. Okay, tara. Walang perspiration. Tara, it's a good day. Walang perspiration ngayon. Very good. So, darating tayo na may 12% daw sa Makati. Tingnan natin kung magmamatter na wala kaming nilagay na shade. Nakalimutan namin maglagay ng shade. Pero yung anit kong mainit. Actually, kami ni Sherlyn, hati kami dito. Siya, naiinitan siya. Ako, hindi ko masyado nararamdaman kasi okay naman yung AC. Lalo na pag binuksan natin to, ito sa upuan. Meron kang 3 levels. Level 1 lang ako. Yan na, naka-aircon na yung mga pores ng upuan ko. Sa mga taga-subaybay nitong Tesla serye, alam niyo na siguro na bawat episode palaging may side trips. Ngayong araw, meron tayong errands. Bilang Lazada seller, drop off muna ng herbs. Aray! Malinis na yung sasakyan. Dumihan mo ulit, ha?
attendance. 3 lang kami. Si Charlene, at si Rusty na may kapangalan sa ating comments. Galit na naman siya kasi hindi yung naka-seatbelt. Okay. Nakatingin tayo ngayon sa app ng charging station. Naaalala niyo po ba sa Mindanao episodes na sobrang solve na kami sa mga 60 kilowatt chargers? Aba, pambihira ang lakas ng mga nandito. Parang mga Pokemon na nag-evolve. Sa inyo, happy na kami kapag may 60 kilowatt na charger. Mabilis na yun. Kumbaga, pagkakain mo, tapos na dapat yun. Ginawa na namin sa Cebu, di ba? Itong pupuntahan natin, grabe. Walang 60. Alam niyo anong pinakababa? 240. So, lahat 240. Except doon sa isa na 480. Nimals. Wait lang, ano yung nasa Naga? Boom shakalaka. Naga natin. 60 lang yun, sa Naga. 60 lang yun? Oo. Anak ka. 240 ito. 612. Tara. So remember, tayo ay 14%. Kung kayo ay taga Makati, papakitaan namin kayo paano kung wala kayong, syempre may mga building na hindi po papayag magkabit ng charger. Diba? This is Monday ng alauna. This is EDSA. Maluwag. Maluwag ba para sa ito? Maluwag. Okay, maluwag daw para kay Charlene to. May problema si Charlene sa bilis nung charger na pupuntahan natin. Ano yun? Hindi ako makagrocery. Hindi siya makakapag-grocery. Baka daw mabilis ang charging. Baka daw hindi siya makapag-grocery. So sa ibang lugar na lang kami mag-grocery after mag-charge. Yeah. So purely charging lang yung pupuntahan natin, okay? Bukod doon sa hamog sa kotse sa car wash kanina, may isa pa po akong tanong. Baka po matulungan ninyo ako. Ano ba to? Building. Oh, pero hindi siya advertisement eh. Oh, di mo na makita, di ba? Di Oh. ka masasabi. Oo nga no, ayan. Ano siya? Building. Oo nga. Building nga. Ano yung nakaprint? Ito naman. Ano? Habang wala pang ads. Alam ko building yan, oh. Ayan, oh. Pangalawa mo na, ha? Building nga. Taas ng araw ba, buwalang perspiration, oh. Zero. Zero perspiration. Ang mga city na may madaming puno at halaman ang mga pinakamasarap sa mata. Hinihinto ko lang ang music saglit dahil ang pulang kotse na ito, kung mag-cut, ay parang si Steph Curry off the ball. Ay, Munti ka na sila. Hay, we carry on. At ang city na mapuno ay may libreng lilim, lalo na para sa mga naglalakad. nandito po yung AC Mobility. Yan ang design ng mga building, oh. Dulo ka na na. Ganyan mag-design. Bukambilya yan, di ba, Beb? Hindi lang ako nag-a-appreciate ng vegetation sa building. Ito na kasi ang car park kung nasaan ang AC Mobility. EV charging hub. Ayun, ang dami. Oh my God. Nalula ako. Ayun, 240. Ang dami dito, ayan, oh. Nalula ako. Dami may 480. Baka yung green yung 480. Ayun, 480 yung may. Ayun, sa 480 tayo. Tabayan natin to si BYD. Ayun, DC 480, let's go. Alam nyo guys, kung hindi pa dahil sa Tesla, hindi pa ako matututong mag-park ng patalikod. Babe, ano BYD to? Max. D-Max? Max. E-Max? Ah, okay. Ito yung E-Max ng BYD. Laki, no? Thank you, sir. From Cubao to Legazpi, Makati, tirik ang araw. 4% ang nagastos. Medyo gamay ko na tong mga station, guys. Nakadami tayo ng ganito sa ating Mindanao trip. Ang mga instructions ay nasa station mismo, kaya huwag ka mag-alala kung first time mo, hindi ka maliligaw. Nasa station mismo at nasa app,
Kaya I highly suggest na i-download na po ninyo itong Evro app. Nag-enter ako ng 3,000. Susuklian ng machine yung 3,000 ko mamaya. Tingnan mo. Para magsimula ang charging, i-slide mo lang to sa app and welcome to the future. Okay, kakasaksak lang po. 35 minutes remaining. Kumandar na nga, o diba? 11 tayo, 12 na habang nag-uusap tayo. Okay, that's the story. Okay, umandar Kung na kayo ay taga Makati at problemado kayo kasi hindi kayo pwede magkabit ng charger sa inyong wall, so ganito lang po kadali, 35 minutes. Kaya naman hindi na mag-grocery si Charlene. O mandar pa habang nag-uusap tayo, 13%. Yeah, see you in 30 minutes. 30 minutes, o-order daw siya ng kape. Yay. 35 minutes kanina sabi, di ba? O 30 na lang ngayon. Bilib na bilib ako sa design ng building na to. Tingnan mo, hindi naman kailangan maging depressing ang isang car park di ba? Stripes, halaman, puno. Very thoughtful. Okay, paalis si Charlene. Bibiling kape. YouTube muna tayo. Teslesery. Yun, Tesla Serie. Tesla Serie Philippines. Ayun tayo, QC to Isabela, Maliko, YouTube. Tara, YouTube muna tayo habang naghihintay. Uy, kilala ko yan! Naroon lang si Charlene umu-order ng kape sa yardstick. Kabado pa ako niyan kasi patapos na ang charging, di pa siya bumabalik. Sisingilin tayo sa overstaying nito. Which I like. Dapat talaga ang mga charging stations may singil sa overstaying. Pinapanood ko kasi ulit yung ating Isabela episode. 38 minutes siya. At ako'y kinakabahan kasi patapos na yung charging at hindi pa nakakabalik si Charlene. Kailangan yung videohan yung pag-unplug ko. Kasi nga papakita namin sa kaibigan to. Isipin mo, mauuna pang matapos yung charging kesa doon sa YouTube episode na 38 minutes. That's the situation for you, tropang taga Makati. Kapag na-full mo ang Tesla mo at hindi ka lumalabas ng NCR, ay naku, kami minsan once a week mag-charge. Ganun lang ang kailangan mo. Kung lalabas ka ng NCR, yun, kaya mas madala syempre. Ang huling 1%, mas matagal ng konti kasi nagka-calibrate siya. So 5 minutes remaining tayo. Habang sinasagad ang charging sa huling porsyento niya, biglang lumabas itong photo booth app. Picture-picture muna. Bigla na lumabas. Take a Tesla selfie, smile and snap and share with photoshoot. And sweetan mo naman. Babe, picture tayo. Hawak mo yung aking ticket. Saan yung ticket? Naisipan na rin namin palitan saglit ang aming avocado wrap. Ito gusto ko parang dirty ice cream. Oh, nga. Sige, dito tayo. Wait lang. Dirty ice cream nga. Yun nga yung design niya. Sige. Oh. Sorbetes. Ice cream, chenen. Ice cream, chenen. At para sa totoong kotse, kung gusto mo magpalit ng totoong wrap, tutulungan ka rin ni Tesla dahil dito sa kotse may template na sila at matetest mo kaagad ang itsura in 3D. So, kunwari, may gusto kang print doon, magpo-provide na sila ng Template. ng template. Ito may template na. Pang-wrap talaga. Piprintan mo na lang yan. Tara, gawa tayo. Pag-uwi. Ang cute! Cute. Ayan! Fully charged na tayo. So, ito yung gastos. 2,000. Since 3,000 yung binayad ko, babalik sa akin yung sukli. Stop charging. Are you sure you want to stop charging? Yes. Unplug your vehicle now. Unplug now. At yan na po ang charging demonstration ko para sa tropa na gusto sanang bumili ng Tesla o BEV pero hindi pwede magkabit ng wall charger. Ganun lang po kabilis. Alam nyo po kung hindi lang kami lumalabas ni Charlene ng NCR, minsan once a week lang kami mag-charge. Diba nakita nyo naman kanina, 4% lang ang Cubao to Makati sa tirik na araw. Sisiw na sisiw para sa mga BEV ang city life kahit pa wala kang charger sa bahay. So isang malupitang shoutout na rin para sa AC Mobility. Talagang frontrunner pagdating sa charging infrastructure sa Pilipinas. Lagi ko nga rin sinasabi na hindi mangyayari ang Mindanao trip namin kung wala ang AC Mobility. Navigate to Mitsukoshi.
This is Ayala. Papasok tayo ng Ayala. I think karamihan ng taga NCR may working racket story dito sa Ayala something na. Kung ano man. Ikaw, ano ang Ayala story mo? Sa manager mo. Si Toti. Oo, madalas si Charlene dito. Kasi between myself and Charlene, si Charlene mas madaling ka-partner sa concert. Organize na po. Mag-organize ng concerts. Ako merong Makati story noong 2010. Maling building ang napasukan ko para sa isang job application. Hindi naman daw talaga sila naghahanap pero na-hire pa rin ako. Kinabukasan, tamang building na yung napuntahan ko. Na-hire din ako doon. O diba? Parang ako pa yung mamimili ngayon. Magwa 1 year na itong sasakyan pero parang candy store pa rin ang tingin ko sa Tesla showroom. Fan na fan pa rin ako. BGC naman ngayon. I think makikita natin yung Tesla showroom. Tama? Nandito po kami sa loob ng car park ng Mitsukoshi at mag-grocery lang si Charlene nung aming kakainin. Mga grocery po ito para sa car camping mamaya. Huwag mag-alala, hindi lang po mais ang binili ni Charlene. 4:03 PM at palabas na po kami ng BGC. At heto na ang Tesla showroom. Kinig pa ako pag nakikita ko siya ngayon. Kinikilig pa rin. At ang bali, dami nakapila sa likod. Ito po yung buwan na parang nag-surge yung interest sa electric vehicle. Nakakita kami ng picture online na sobrang daming tao sa loob niyan. It's a Monday today at ang dami nakapila sa labas for delivery siguro yun, babe. Paunawa lang po ano, it's a terrible time right now. At sa pagpupush ko ng aking pagiging fan nitong Tesla, ayaw ko sanang ilagay sa anggulo na, uy, mataas ang diesel at gasolina dito sa atin ngayon. Dito na tayo. Ayaw ko po maging ganon ang tono ko. Matagal na tong Tesla serye ko, pero minsan kailangan kong banggitin itong ating kasalukuyang sitwasyon. Yung bang oil crisis na siyang dahilan kung bakit tumaas ang curiosity para sa BEV. Kailangan kong banggitin at hindi maiiwasan dahil talagang nababago ng krisis ang panahon. Wala po ditong gloating o yung bang sabi sa iyo eh. Hindi po ganun. And I suggest sa mga may-ari ng BEV, huwag kayong ganun. Sa totoo lang, kapag hindi mag-improve ang sitwasyon, damay po tayong lahat kahit ano pa ang sasakyan mo. Sadyang fan lang talaga ako ng Tesla since 2012 pa. Fan vlog lang ang mga to. So I'm hoping for the best para sa isang bagay na hindi ko kontrol. Pero for the meantime, meron po tayong window para mag-relax. Lalo't para sa isang malamig na campsite. Malapit lang ang Rizal. Matapos ang tropang AC Mobility, nakakita pa kami ng isa pang tropa sa daan. Bounty Fresh, sarap mornings. Basta breakfast. Bounty Fresh. Basta OMAD. Bounty Fresh. At ang asawa kong army o yun bang fans ng BTS, may nakita ring tropa sa daan. Sino ba yan? Si V. Yan ba si V? Yeah, si Voltes V. Si kamag-anak ni Voltes V. Hindi pa si Lisa Soberano, babe, ay base na sa Amerika. Oh, business. Ang lakas pa rin niya dito eh, no? Ayun, oh, butas yung sky. Para siyang taga-sky, tapos sinilip niya yung earth. Ayun, oh, butas. Diyan tayo papunta, sa bundok na yan. Talaga ba? Oh. Yes, walang traffic. Walang traffic. Iyak na po siya, omad na kasi siya eh. Kaya kung ano nung emotions na siya, alas 4 na eh. Alas 4, eating time. Oh, eating time niya alas 4. Tesla alert! Hindi pa rin ako sanay pag may kasabay sa daan. Ano to? Lumulutang? Sa harap. Ano to? Ayun. Tingnan niyo harap. Dito sa mapa makikita mo nagta-transition na tayo from gray
urban areas to green, rural barangays, gray to green. May ganito pala na 1 hour away. Ewan ko ba kung bakit hindi ako madalas magawi dito, pero nagugulat na lang ako na bigla na lang magdadrive ka ng may bundok sa balikat mo. Wala yatang ganitong experience sa loob ng NCR at partida wala pa kaming 1 oras sa daan. Pagkatapos ng Kogyo merong weird na malapad na lane na bigla na lang nagiging 1 lane ulit. Akala ni Tesla nagmo-multi-lane departure kami. Nagalit si Tesla kasi Bigla nag-isa. nakita niyo yung mga pula kanina? Yun, nag-a-alarm si Tesla pag may ganun. Pag may mabilis na paparating, Tapos, a-alarman ka. Medyo pinipihit niya yung manibela. na wag mo ituloy. Ayun o, galing dito yung daming lane shots, biglang, Bigla mo isa na lang. Unti-unti na naming nararamdaman ng nature. Rizal, east of Metro Manila. Sobrang bihira lang akong mapadpad sa parte na to ng Luzon kahit malapit lang. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit hiniwalay pa siya sa NCR. Parang ang lapit lang naman. Ibang-iba pala kasi ang elevation. Ang highway na ito paakyat ng Tanay, trip na trip ng mga nagmomotor. Parang Camarines Norte yung kalsada. Zigzag na! Nararamdaman ko na ang pag-iiba ng pressure sa aking tenga. Oo nga, Camarines Norte talaga yung feeling. Mahirap din umisip ng ibang highway na well-maintained ang garden sa gutter. Hindi lang basta damo hindi rin landscape bush, kundi garden talaga. Talagang nag-gardenize talaga yung highway. Very good. Road quality, very good din. Ang Tesla cars ay palaging connected sa internet, sa ating local internet suppliers. Kaya naman pag ang lugar ay walang signal para sa supplier, di mawawala din ang music natin. Pero ang mapa, hindi. Dahil meron po siyang downloaded map files. Ang internet ng Tesla ay binabayaran po namin ng around 800 a month. Yun po yung premium subscription. Nararamdaman na rin namin sa tenga namin yung elevation. Ganda, Tanay. Tanay is Tanays. Sa ganda ng view, nakakalimutan nga namin na wala pa kaming kain buong araw. Madira shi! So yung kakainin namin mamaya, yan na yan. Itong si Charlene ay isang magaling na driver. No joke, parang pang taxi driver o pang travel and tours ang kanyang instincts. Kaya lang, ang mga tao na may ganitong klaseng skills, tila ba hindi komportable sa pagiging pasahero. Sa mga nakanood na nung aming Isabela and Maliko story, heto siya nung ako yung driver sa Sigsag. Slow down. I-slow down na ako ni Charlene. Ayan, tingnan niyo po ang aking speed. 30 kph. Hirap na po ang aking pasahero. Uy, please kalma. Please kalma. Please kalma. Pini, please kalma na ako ni Charlene. Mag-rewind tayo ng konti Tingnan po ninyo ang aking speed. Anong speed ko ngayon lang? Sa open lane na diretso? 65 kph. Hirap naman si Charlene, no? Ako drive pa uwi, babe. Gusto mo? Parang, ay kirot. Bakit? Maliko
Bakit? Di ba pa natin nagawa? Mas gusto mo mag-drive kaysa maging pasahero. Meron po siyang medical condition na kung tawagin ay pasaherotitis. Ako drive niya. Ako na ako drive. Diyan po tayo magcha-charge. Joke lang. Diyan si Spider-Man. Hindi natin kailangan mag-charge at all. Sa taas na 620 meters, pang-average Tagaytay na ang kanyang elevation at klima. Ayan, lumiko na kami dito sa Sitio Maysawa. Sa Sitio Maysawa, heto na po ang campsite na kung tawagin ay Viewscape. At dito na po tayo. At narito ang breakdown ng gastos sa entrance. 1,000 1,000 for camping. car camping. 300 per head. 300 per head. Tapos, Wow! wow! Hindi kasama yung wow sa breakdown. Basta 300 per head at 1,000 per kotse. Bali nagbayad kami ng 1,600. Libre na yung wow. Diyan na, Wasti. Lalabas ka na. Lalabas ka na, boy. Ay, girl. Bas. Ang saya. Dito natin nalagay yung Ang lamig. Wow. Iusod nyo pa po yung sasakyan. Pa pwede? sige, para matakpan namin yun, no? Tama. Thank you. Thank you. Wow. Oh. Nawala na nga ako ng sasabihin eh, oh. Jun, pwede ka mag-tent doon. Car camping dito. Ang lamig. Konting expectation setting lang muna tayo. Lunes ito, kaya siguro hindi masyadong madami ang tao. At parang hotel, merong check-out time na 11 a.m. kinabukasan. March 23 ito nangyari at mainit na sa NCR nun. Dito, hindi. At may kutob ako na hindi nawawala ang lamig dito buong taon. Nasanay na lang siguro yung mga nandito. Ang lamig. Buti nagdala ako ng jacket. O sa tono pa ni Kuya Will, buti may jacket! Anong episode ba yun? Yung na-discover ko na ganun pala yung hanger niya. Yun. Yun. Minsan ang couple picture muna. Imagine, under 2 hours mula BGC, merong ganito. At habang magdidilim na, inuunti-unti na ang paglalatag ng mga ihaw things. Ready na po kaming tumira dito ng isang buwan. Inihahanda na din ang tulugan. And surprise! Saktong-sakto sa Tesla Model Y ang kahit anong single na kutsyon. Di na kailangan bumili nung dedicated na pang Model Y talaga. Although ang ayaw ko lang dito sa dala namin ay masyado siyang makapal. Pwede na siguro yung parang futon lang. Housekeeping. Boom! Shakalaka. Housekeeping. Single bed. Medyo mataas para kay Rusty, buti na lang. Hindi siya basta-basta sumusuko sa mga hurdles ng buhay. Oh my God! Oh. Ang aking height ay 5'10". Itinataya na kahit ang taong 6'5" makakahiga dito ng diretso ang katawan. Okay, is this true? Ako na yung camera. Look at that, yung pa ako. Ang komportable. Ganito siguro pakiramdam sa first class. Never pa ako nakapag ano eh. Ano pa?
Ano bang pagkakaiba, babe? May ipagkakaiba ba ang first class saka business class? O anyway, kung yung aeroplanong may tulugan, ganito siguro yung pakiramdam. Grabe, ang sarap. Pwede na matulog. Bukas na kumain. Ang tarap. At sa gabi na to, na-bend ng konti ang iniingat-ingatan kong eyeglasses. Alam mo kung bakit? Ang harot po kasi. Salamin ko nakalimutan ko. Diba? Oo, sapatos. Ay, sapatos. Isa pa nga, hindi ko makuha yung pasok na pasok talaga yung buong katawan ko eh. Tesla parkour. Good night. Habang nagsisimula na magluto si Charlene, nagsisimula na din ang aking music sessions. Bukas ng umaga gagawin kong drummer itong si Strawberry Taho. Yan nga pala pangalan ng aming sasakyan. Hango po yan sa Strawberry Taho na topic namin noong nag-guest po kami sa Cool Pals 1 year ago. Ano na ba siyang niluto na masarap sa video tapos hindi masarap sa akwan? Isa lang out of ilang hundreds of episodes. Yan. Ngayon mo na ba sasabihin? Yung Strawberry Taho. Ay, yung masarap yun. Away. Hanggang sa susunod. From scratch siya, lahat ginawa. Galing bago pa yung strawberry. Oo. Tapos di mo gusto. Tapos di siya nasarapan, ano? Ano yung hindi mo nagustuhan dun sa strawberry? Nagkamali siya ng biniling tofu. Yun lang yun. Kasalanan ng store. Pero para save Luis, mag-sorry ka na ngayon. Sorry. Hindi masarap yung tofu sa store. Si Charlene, hindi pa siya kumakain. Buong araw, sabi niya, yung baga, bakit ayaw magbaga? Joke lang ang kanta na yan, pero yung plucking ng gitara, seryoso. Kaya kinuha ko ang audio na yan. Ngayon, may background music na ang camping namin. Music recorded in the campsite. 7:14. It's 3 hours past your OMAD time. Patay mo na yan, bukas tayo kumain. Nagpasta sa oras mo eh. Uy! Kitang-kita pala yung ano dito. Lahat. Buti na lang handa si Charlene. May kape, may pagkain, may kanin pa. Ang layo pa naman ng restaurant dito. Ayun no, mga ilang steps din yan. Malayo yan. That's true. Pero syempre, mas masaya magluto. At nagsasara ang resto na yan by 9 p.m. Kaya mas okay pa rin magpakasal sa isang dating Girl Scout. Siguro to. Ito may isang... Lamig, hindi ko inasahan yung lamig dito, bes. Oo nga. Enoki mushroom. So, diyan kami matutulog. Ano mangyayari pag inihaw mo tong peras? Ano? Tuhod, ako na nga mag-drive pa uwi. Ayaw naman yun. Ayaw mo. Ayaw niya maging pasahero sa sigsag eh. Kita mo yung speed ko may video evidence ka na. Oh. Wednesday may lakad kami, mukhang masaya yun. Ang tinutukoy kong lakad ay yung unveil ng Tesla Model YL. Yung bang 6-seater. Yan ang Tesla Serie episode bago ang upload ng camping na ito. Parang walang peras na hindi masarap na. Oo nga. Para siyang apple na ano eh. Para siyang apple na pang trentahin. Meron talagang malakas magpa-music kahit saan ka mapunta, no? Meron talagang ganun, eh. Ako di naman ako sobrang nairita, pero kung ako kasi gagawa niyan, kung ako kasama sa ganun, mahihiya ako. Buti nga, doon siya nakapwesto. Oo, buti na sa malayo. Ginaman pa ako ng kape, oh. Boom! Shakalaka. Boom, 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 boom.
Nahulog, babe. Babe. Cheers, mate. Saya niya eh. Ako hindi. UCC? Umbot. Masarap ah. Sarap. Oh. Pag ganitong malamig, buksan natin yung toy box natin. Toy box at punta tayo sa romance. Sa screen ng Tesla ay merong app na may lalabas na bonfire at yung aircon ay nagiging heater. Ayun na, umiinit na. Woo! Painit lang ako dito, guys. Sa magandang gabi na ito, matetesting ko kung tunay ba ang mga chismis tungkol sa camp mode ng Tesla. Ayon sa chika ay 10% daw ang magagastos kapag nag-overnight ka ng camp mode. Right now we are 73. Tingnan natin kung tunay, ha? Bulaga na. Sa app mo na isara. Oo. Tapos nga sinasara. Oh my. Oh my gosh. Oh my God, sabi. On na yung ilaw mo para makita ka sa video. Si Wasti. Night, everybody. Good night. Lamig sa labas, oh. Ang sarap, no? Sagad na sagad yung ulo mo, oh. Ayun, oh. Sagad na sagad. Sagad yung ulo ko. Okay, anong conclusion mo for today? Very good. Sarap ng food. Sarap ng biyahe. Sarap ng higaan. Feeling ko makakalimutan ko sa kotse tayo. Uy, ang galing babe ng screen. Look. Oh, yeah. Ngayon ko na lang ito yan. Ayan, Camp mode. Yun yung sinasabi Tapos ko. pwede mong i-adjust yung temperature sa screen. Ba't may tent yan? Eh, hindi mo nga kailangan ng tent kapag Hindi nga, para nga ma-feel mo yung camping ka talaga. Night, everybody. Good night, baby boy. Night. In the beach. Closing the lights. Pero hindi pa kami natulog kaagad, kaya bumaba ng 1% ang battery. Sa aming tuluyang pagpikit, 72% ang baterya habang kami ay humihimbing. Alas 10 na kami nakatulog at magigising kami ng alas 5 ng umaga. Morning na bangon na ako. Kape. Time lapses. Ano ilaw? Try ko. Si ilaw. Morning. Bangon na ako. Watch me, lalabas ako. Look at baby wash there. Oh, by the way. My eyes. By the way. Percentage check. 62. Tama. 10% talaga. Di ba? Tama. The chismis is right. Okay. Buksan ko na yung pinto, babe. Ano, madilim pa eh. Wow. Ang lamig. Kagabi nakapatulog lang ako no. Ang bells na maririnig ninyo. Morning, Wasti. Ibig sabihin, kanyang nase-sense na may taong lalabas na nakaiwan ng cellphone sa loob. Uy, yung nakapanty ka lang. Huh? Nakapanty ka lang. Pants ko. Sa left side yata, right side. Ano ba yung sound ba yun? Naiwan yung phone sa loob. Ano ito yun, nakapanty ka lang. Ano yung sun mo? Ano ka na, time lapse. Ayun, bilis ah. Lamig. Ayun yung sea of clouds. Oh. Boom.
Shakalaka. Sobrang kapal ng hamog, kaya kahit hindi naman umambon, Splash Island ang windshield namin. Ang background music na naririnig ninyo ay dito na po yan nagawa, sa may trunk lang. Dinagdagan ko na lang ng instrument sa bahay. Ito yung actual na recording ng gitara. Sa portion na ito, handa na po akong mabash ulit bilang car buyer na hindi daw nagbabasa ng manual. Kasi gusto ko lang sanang ipakita yung atras abante buttons ng malapitan nang biglang may napansin akong bilog na parang ngayon ko lang nakita o baka ngayon ko lang pinansin. Hindi ko pa yata natutok sa inyo to. Ito para ma-recline. Ito para atras abante. Ano to? Babe, mukhang may discovery ako. Ano to? Ano yan? Yung mga bump. Anong bump? Basta may mga bump. Ah, shucks. Ngayon ko nalaman. Para sa driver seat, meron po siyang adjustable motorized lumbar support. At gusto kong sabunutan ang aking sarili kasi ngayon ko lang ito nalaman. Yun bang suporta sa lower back? Kaya nga bumibili ang mga tao nitong mga lumbar support. Dito hindi mo na kailangan. Magwa 1 year na ang sasakyan at ngayon ko lang to napansin. Pastilandong. Sa kabila ba meron din? Ito wala nga. Dito ano lang, yan, atras abante lang. And as promised, ito na po yung time na gagawin kong drummer, itong Tesla Model Y. Bantayan po ninyo yung fly o yung langaw na lalapit sa mikropono. Lagay tayo ng bass drum, 4 on the floor, madali. Ang bilis, bagalan natin. 120. Snare. Yeah. Yes, sir. Lagay tayo ng clap. Lagay tayo ng low tom. Ganda. Lagyan natin 2 toms. Low tom pa lang yun. Gamitin high tom. Side stick din. Lagay tayo. Yes, sir. At itong phone audio na naririnig ninyo ngayon ay dinala ko sa laptop at dinagdagan ko ng instruments. At ito na ang kinalabasan. Yes, sir. Pwede ko nang tapusin ang episode dito pero may nangyari kasi sa pagbaba namin. Kukwento ko mamaya pero bago yan, banggitin ko muna na hindi na namin kailangan mag-charge pa uwi. Katunayan, dahil pababa tayo ng bundok, nadadagdagan pa ang aming baterya dahil sa regenerative braking. Umalis ng Makati ng may 100%, umakyat ng Tanay, nag-camping at umuwi ng Marikina ng may 54%. That's your stats for today. Alam nyo kung ano yung bagay na nangyari sa pagbaba namin? Wala naman. Bumalik lang kami sa mismong spot sa Tanay matapos ang 1 linggo.
Yung mga pinsan namin na nakasabay namin sa land trip to Mindanao, kasama na rin ngayon. Grabe yung camping setup nila. Nagmukha silang scientist sa Antarctica nito. Ito naman ang tent ni Uncle Alvin. DJ Alvin in the house. I mean in the tent. Ayan lang. Madali lang malaman guys kung asan si Uncle Alvin. Disco time! DJ Alvin in the house. And welcome to Pegasus. Inuunti-unti ko pa ang mga bago naming kasama. Pero ang totoo niyan, kasama na ang buong pamilya sa compound namin sa Quezon City. Sakto, 5th birthday ni Rusty. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Rusty. Kaya syempre, nasaksihan din nila ang Sea of Clouds. At ready na po akong mabash na naman dahil dati akala ko nasa likod lang yung button para itupi itong mga back seats. Nariyan lang pala sa gilid. Nakatitig sa mukha ko. Lagi lang kaming sa likod. Nagpipindot para ma-fold itong mga to. 11 months later, pwede pa. Ayan. And that's it. Maraming salamat po. Ito muli ang ang Tesla serye by Luis and Charlene Ascona.